Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at kilabot tungkol sa multo ni Mang Isidro. Mula sa pagkawala ng mga bata sa bayan ng San Rafael hanggang sa pagpapakita ng isang hindi inaasahang tagapagtanggol, ang bawat detalye ay magpapakaba sa inyong mga dibdib. Habang binubuksan ang isang lumang aklat sa library ng UP Diliman, isang estudyante ang natuklasan ang nakakakilabot na kasaysayan ng bayan. Huwag kayong bibitiw dahil ang bawat hakbang ay magdadala sa inyo sa isang mundo ng takot at kababalaghan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Lisa at nais kong ibahagi ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Salamat sa inyong oras at pakikinig. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, ngunit lumaki ako sa bayan ng San Rafael. Bata pa lang ako, mahilig na akong magbasa ng mga lumang aklat at mag-explore ng mga lugar na tila nakakalimutan na ng panahon. Ang kwentong ito ay nagsimula noong nag-aaral pa ako sa University of the Philippines, Diliman. Nasa University of the Philippines, Diliman ako, naglalakad sa malawak na campus habang dala ang aking laptop at ilang libro. Ang araw ay tila ordinaryo, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Pumasok ako sa library, isang lugar na puno ng kaalaman at misteryo. Habang naglalakad ako sa mga lumang estante, napansin ko ang isang bahagi ng aklatan na tila hindi madalas puntahan ng mga estudyante. Ano kaya ang meron dito? Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang isang lumang aklat. Ang mga pahina ay tila nagmula pa noong ika-16 na siglo at ang mga guhit ay nagpapakita ng isang bayan na tinatawag na San Rafael. Habang binubuklat ko ang mga pahina, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan na nakapaloob dito. Ang bawat pahina ay tila nagkukwento ng isang bahagi ng nakaraan na hindi ko pa naririnig. Habang binubuklat ko ang mga pahina, nakita ko ang pangalan ni Mang Isidro, isang matangkad at payat na nilalang. May mga nakakakilabot na guhit ng kanyang anyo at tila may misteryosong koneksyon siya sa bayan. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga guhit na tila nakatingin sa akin. Kailangan kong malaman ang higit patungkol dito. Noong Oktubre 1995, ang bayan ng San Rafael ay tila isang tahimik at payapang lugar. Ngunit nagsimula ang mga kakaibang pangyayari nang biglaang mawala ang mga bata sa bayan. Ang mga residente ay naguluhan at natakot. Ang mga magulang ay nagtipon sa plaza, nag-uusap at naghahanap ng mga sagot. Sino ang may kagagawan nito? Tanong ng isang ina na umiiyak. Habang nag-uusap ang mga magulang, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pangamba at pag-aalala. Ang bawat isa ay may sariling kwento ng pagkawala at takot. Si Mang Isidro, siya ang may sala, sigaw ng isang residente. Ang takot at galit ay nag-udyok sa mga tao na magtungo sa kubo ni Mang Isidro sa kalapit na kagubatan. Sinunog nila ang kanyang kubo at sa gitna ng apoy narinig ko ang mga sigaw ni Mang Isidro. Ang takot at pag-asa na natigil na ang mga pagkawala ng mga bata ay bumalot sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng kanilang ginawa, hindi nila alam ang magiging epekto nito. Pagkatapos ng kamatayan ni Mang Isidro, nagsimula siyang magpakita bilang multo sa San Rafael. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng labis na takot sa mga residente. Isang gabi, habang naglalakad ako sa kalsada, nakita ko ang anino ni Mang Isidro sa gilid ng isang bahay. Ang malamig na hangin ay tila dumaan sa aking katawan. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang bawat hakbang ko ay tila nagiging mas mabigat at ang aking puso ay bumilis ng tibok. Padre Fernando, kailangan namin ng tulong mo, sabi ng isang residente habang nagmamakaawa sa pare. Ang multo ni Mang Isidro ay nagdudulot ng takot sa amin. Si Padre Fernando ay nanguna sa pagsisikap na harapin at paalisin ang multo ni Mang Isidro.
Sa kabila ng kanyang mga dasal at ritual, nakatakas ang multo at patuloy na nagdulot ng takot sa bayan. Ang takot ay lumaganap sa buong San Rafael at ang pagkawala ng mga bata ay nagpatuloy. Ang desperasyon ay bumalot sa buong bayan at walang makahanap ng solusyon sa problema. Sa kalaunan, natuklasan ng mga tao na si Jericho, ama ng unang nawawalang bata, ang tunay na salarin. Siya pala ang kumikidnap at nananakit sa mga bata dahil sa kanyang guilt at pighati mula sa pagkawala ng kanyang anak. Isang gabi habang sinusubukan ni Jericho na itago ang huling kinidnap na bata, narinig ko ang mga iyak ng bata mula sa kanyang bahay. Dahan-dahan akong lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang mga iyak ng bata ay tila humihina at lumalakas, parang isang malupit na laro ng aking imahinasyon. "Tulungan niyo ako," sigaw ng bata habang pinipilit niyang makawala sa mga kamay ni Jericho. Biglang nagpakita ang multo ni Mang Isidro. Iniligtas ng multo ang bata at pinatay si Jericho. Ang eksena ay nakakatakot at hindi ko makalimutan ang mga sigaw ni Jericho habang siya ay hinihila ng multo papunta sa kadiliman. Ang mga mata ni Jericho ay puno ng takot at pagsisisi habang siya ay hinihila ng multo. Ang kanyang mga sigaw ay nag-echo sa buong paligid, nagdudulot ng kilabot sa akin. Ang mga residente ng San Rafael ay nakaramdam ng kaluwagan at takot. Ang tunay na salarin ay natagpuan, ngunit ang presensya ng multo ni Mang Isidro ay nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso. Habang nag-uusap ang mga residente, naramdaman ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang takot ay napalitan ng pag-asa, ngunit ang alaala ng mga nangyari ay nanatiling buhay. Makalipas ang ilang taon, bumisita ako sa aking kaibigan na si Aldrin na nakatira malapit sa San Rafael. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita, kaya't naisipan kong magpunta sa kanila para magkumustahan. Isang hapon, naglakad-lakad kami sa tabi ng ilog. Nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa buhay namin. Bigla na lang, nakita namin ang anak ni Aldrin na si Liza na naglalaro sa gilid ng tubig. Hindi namin napansin na unti-unti na siyang napapalapit sa malalim na bahagi ng ilog. Sa isang iglap, nadulas si Liza at nahulog sa tubig. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Aldrin at agad kaming tumakbo para tulungan siya. Pero bago pa man kami makalapit, biglang nagpakita ang multo ni Mang Isidro. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nakita ko. Parang anino lang siya na biglang lumitaw mula sa kawalan. Nakita ko kung paano niya hinawakan si Liza at iniligtas mula sa pagkalunod. Parang slow motion ang lahat, habang ang mga mata ni Liza ay puno ng takot at pagkamangha. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi habang yakap-yakap siya ni Aldrin. "Grabe, hindi ko alam kung paano ko papasalamatan ang multo ni Mang Isidro," sabi ni Aldrin habang yakap-yakap ang kanyang anak. Ako naman, hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan ko. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng matinding takot at pagkamangha sa akin. Para bang may isang bahagi sa akin na gustong tumakbo palayo, pero may isa ring bahagi na gustong malaman ang buong kwento sa likod ng multong ito. Ang mga tao sa bayan ay muling nakaramdam ng takot, pero sa pagkakataong ito, alam nila na ang multo ni Mang Isidro ay hindi isang masamang nilalang, kundi isang tagapagtanggol ng mga inosente. Parang nagbago ang tingin nila sa kanya. Mula sa isang nilalang na kinatatakutan, naging isang bayani na nagliligtas ng buhay. Lubos na nabigla sa aking nasaksihan, nagdesisyon akong bumalik sa University of the Philippines, Diliman upang pag-aralan pa ang aklat at ang kwento ni Mang Isidro. Hindi ako mapakali, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa aking pag-aaral, napagtanto ko na ang multo ni Mang Isidro ay hindi isang masamang nilalang, kundi isang tagapagtanggol ng mga inosente. Ang bayan ng San Rafael ay nagsimulang maghilom mula sa mga trahedya ng nakaraan
at unti-unti nilang natutunan na tanggapin ang presensya ng multo bilang isang protektor. Sa aking patuloy na pagsasaliksik, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng mga guhit at banggit sa lumang aklat. Naunawaan ko ang kabutihan sa likod ng misteryosong nilalang. Hindi ko inasahan na ang isang multo na kinatatakutan ng marami ay magiging isang simbolo ng pag-asa at proteksyon. Ang alaala ng multo ni Mang Isidro ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso, at ako ay nagpatuloy sa aking pagsasaliksik, dala ang kaalaman na ang kabutihan ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang kwento ni Mang Isidro ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng multo ay masama. Minsan sila pa ang nagiging tagapagtanggol ng mga inosente. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka si Mang Isidro ay nasa tabi-tabi lang